Isa sa mga mapag-uusapan natin dito, nabalita ang patungkol sa pagpunta ni Lauri Markkanen sa Golden State Warriors mula sa Utah Jazz at ang mga naging reaksyon ni Steve Kerr sa Team USA. Naganap na nga ang laro ng Team USA laban sa Team Canada. Ayon na nga sa reaksyon ni Steve Kerr, naging mabuti ng unang laro ito para sa amin, lalo na sa pagtatapos ng laro. Sa 4 na araw nilang pag-iensayo, kinakailangan pa naman daw nila pag-usahin pa mabuti ang kanilang ofensa. Dahil kitang-kita naman talaga sa unang quarter. Nagulat siya sa starting lineup niya sa pagkakaroon ng maraming turnovers nila dito sa laro. At buti na lang sa second group nila ni Anthony Edwards sa second quarter. Unti-unti na sila nakakabawi sa kalamangan na naging malaking bagay ito na nagsimula sa kanya. At na-appreciate niya dito yung depensa na kanyang kupunas na sila Bam Adebayo at Anthony Davis na magkasama bilang combination sa second group. Naitanong nga ng media kung ano daw masasabi niya dito kay Anthony Edwards. Well, ayun na nga dito kay Steve Kerr, talagang wala din siya masasabi sa batang ito. At during warm-up, bago ang laban nila sa Team Canada, talagang todo ensayo ito. Dahil sa murang edad pa lamang nito ay nagkakaroon na talaga ng magandang play para nga daw dito sa Team USA. Ay hindi na rin siya magtataka kung dahil marami pa itong mapapatunayan sa kanyang karir sa liga sa NBA. Isa na rin na naitanong kay Steve Kerr kung anong masasabi niya dito kay Kawhi Leonard patungkol dito sa pag-withdraw niya dito sa kupunan. Ayon kay Steve Kerr, naiintindihan naman niya bilang isang player sa NBA ang kagustuhan ng management ng LA Clippers para maiwasan ang injury dito sa liga. During practice pa lang, inaasa na din nila ito ng mga 3 araw bago ang laban sa Team Canada. Bukod pa nga dyan, may mga ilang players pa silang hindi nagamit dito at ang isang pumali dito kay Kawhi Leonard na si Derek White na may magandang defensive na malaki ang rin ang maitutulong nito sa mga susunod nilang laban. At patungkol naman kay LeBron James ay talagang malaking bahagi siya dito sa team bilang isang team captain. Sa edad ng 39 years old ay hindi na natin masasabi kung hanggang kailan pa natin siya makikita maglaro na dito sa Team USA. Katulad ni Stephen Curry at LeBron James ay isa sila sa malaking bahagi ng katulad nito sa liga sa Olympics. Dahil ito rin ang hinahanap ng mga fans ang makita silang magkasamang naglalaro sa larangan ng basketball. Gagawin nila lahat ng makakaya nila at sisiguraduhin nila makukuha nila ang gold medalist para dito sa bansang USA. Dahil hawak nila ang maraming star player ng NBA ay yan ang inaasahan ng maraming fans. Baka maaari ka muna mag-subscribe sa akin channel bilang suporta. Patungkol naman dito sa Golden State Warriors, itutuloy na nga nila ito ang pagka-interesado nila na makuha si Lauri Markkanen para sa kanilang team. Isa na nga dito ang pagkuha nila ng guard na si Buddy Hield mula sa Philadelphia 76ers. Lalo na wala na sa kanilang star player na si Klay Thompson. Naniniwala sila para sa edad na 27 years old pa lamang na bilang isang forward ay sobrang malaki ang maitutulong nito sa kupunan. Lalo na sa star player na nila si Stephen Curry. Kahit na nakapaglaro lang ito ng 55 games sa Utah Jazz last season ay may 37.5% career sa 3-point shooting na nag-average pa ito last season ng 23 points, 2 points per game na mas mataas pa ito sa average points nila Andrew Wiggins o kaya naman si Klay Thompson na nagkaraan season. At isa din dito na may tutuloy na great offensive player na maaaring magandang makaduo ni Stephen Curry. At hindi rin maitatanggi ang kanyang mahigpit na defensive play sa kanyang 7-foot wingspan sa pagiging aleta nito. Ayon sa management ng Utah Jazz ay humingi ito ng mga katrade na manggagaling sa Golden State Warriors na maaaring may-offer ng team na si Andrew Wiggins at si Jonathan Kuminga kapalit nitong si Lauri Markkanen. Bagamat yan pa isa sa pag-uusapan ng front office ng Golden State Warriors ang negosasyon dito sa Utah Jazz. Dahil medyo mabigat ang hinihingi nitong trade package at meron na nga lang itong natitirang kontrata sa team ng Utah Jazz na nagkakahalaga ng $18 million din para sa isang taon. Yan pa sa isang mga abangan natin na maging galaw ng Golden State Warriors kung itutuloy na nga lang itong kagustuhan nitong Utah Jazz kapalit ng mga ilang players nila. Dahil kung makikita nyo, puro small ball player karamihan sa kanilang roster. Kaya kailangan na nila makakuha ng isang star player katulad ni Lauri Markkanen. Dahil marami ng kupunan ang bago malalakas na ngayon sa paparating na NBA season. Ano sa tingin nyo? Kung magiging magandang trade package ba ito sa Golden State Warriors sa Utah Jazz? Mag-comment down below.